Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, January 8, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang! Narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa gitna ng iba't ibang hamon, patuloy ang pagpapatupad ng mga nakakasang programa ng Department of Public Works and Highways. Unahin natin ang 2024 accomplishments ng ahensya kasama si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Secretary, magandang tanghali po and welcome to the show. Magandang tanghali, Joey. Magandang tanghali, Weng. At magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Sec, gaya na nabanggit ko, umpisahan natin. Ano po ba yung mga milestones ng DPWH noong 2024? Pwede umpisahan ko lang siguro. Itong 2024 na nakaraang taon, I think the Department of Public Works and Highways nagsagawa po ng mahigit kumulang 21,000 projects. 21,000 projects that is worth more than 900 billion pesos. And ito, karamihan nito, I think about 70% of this have been already accomplished. Ito marami po ito. Nandyan yung mga pagkumpuni ng kalsada, nandyan yung mga flood control, nandyan yung mga local projects, and so forth and so on. And ito po naman, sa 2024, kasama din po yung 2023 na pumasok sa 2024. At 2024 kasi we have 2 years to implement ito. So until 2025, matatapos po namin lahat ito. Itong sinabi ko na naumpisan sa 2024, itong 2025. So ito po yung malaking programa na isinagawa ng department. Kasama po yung local at saka foreign assisted projects, yung malalaking projects na sinasabi natin ito. Now, sa 2024 po kasi, marami yung mga significant projects na natapos natin. Ito yung mga kasama dun sa flagship program of this administration. Kagaya nung meron po kaming sa una yung Palapag-Simora project na naumpisan din nung unang administrasyon, but natapos natin dito. Kasi itong marami itong mga projects na natapos namin sa 2024, admittedly, naumpisahan nung bagong administration, pero na-stymied ho sila doon sa pagpagawa nung nagkaroon ng pandemic nung 2019, 2021, and 2022. So kami na po nagpatuloy lahat ito kasi naantala po lahat ito. Kagaya niyan, yung Palapag-Simora Bridge, ito po yung nasa Samar Pacific Coastal Area. Ito yung dating matagal nang inaasam ng mga tao doon na makonect kasi ito yung mga, tinatawag natin insurgency areas at the time. So, accessible na po yan. Nagawa rin po namin yung natapos din namin yung integrated risk reduction flood control management in low-lying areas in Pampanga. Ito yung parating binabaha sa Masantol, Macabebe, Santo Tomas. Natapos din po yon yung phase 1 yan. Natapos. I think this will makakatulong na rin po sa paghupa ng mga baha doon sa area na yan. Natapos din po yan. Tapos dito sa Pampanga po yan. No? At meron ding phase 2 po yan. Itutuloy po itong susunod na taon. Natapos din po yung flood control sa Cagayan de Oro. Ito po itong flood control sa Cagayan de Oro na natapos noong itong 2024, ito po yung flood control na ginawa dahil doon sa Typhoon Sendong na 1,400 yata ang namatay. And this was actually a very important project na nagawa yan. Pero natapos na po yan. And the people in Misamis Oriental in Cagayan de Oro were very, very happy to see that it is already a completed project and already protecting yung areas that were flooded before, no? Yun po ang mahalaga, Sec Weng, no? Hindi lang yung makita yung project itself, yung
tangible, pero yung ma-feel din yung impact o epekto nito sa nakararami, lalo na dun sa lugar na nasasaklaw. Totoo Dun po sa yan. sir, yung sa Build Better More, ilan po dun yung sinasabi ninyo na tinuloy nyo lang na project na siya ng naunang administrasyon? Tapos ilan po yung, kasi itong the past 3 years, marami na po si sir na inaugurate. So ilan po dun yung itinuloy lang, saka ilan po dun yung mga na-groundbreaking na somehow, ilang percent na po yung na nagawa na? Ito na nga po yung nagawa namin. Itong sinasabi ko na natapos in 2024 are mostly ito yung naumpisahan. Pero sabi ko, naantala yan. Kagaya ng one of the most significant projects na natapos in 2024 is the Pangil Bay Bridge. Yes. Ito yung mga more than 3 kilometers na tulay na nagdudugtong between Misamis Occidental and Lanao del Norte. And this has also been a very important bridge connection between these two areas. No? Ito yung matagal na rin nilang inaasam na project nito. And they were very, very happy actually. Nagiging tourist spot na yata ngayon itong tulay na ito doon sa area na yan. And, Malaking tulong siya, sir, kasi sa pagtawid ng mga produkto. Malaki because ito, when before, iikot ka ng about more than 2 hours Or mag-barge. o mag-barge. But now it's only 7 minutes Yes. to cross that bridge. So malaking ginhawa po sa kanila yan. Nasubukan yata ni Weng yung... Hindi ako umabot. nung in-inaugurate po yun, dapat tatawid na kami. Pagtawid namin, patawid na kami, bumagsak yung mga scaffolding dahil magliligpit na yung yung organizer ng event. So nasaraduhan na kami. Nag-barge ako papunta sa kanila. So ayun, laking diferensya nung oras ng ipinila namin sa port, pagtawid ng barge, tapos ang haba ng oras namin doon na dapat 7 minutes lang na sinasabi. Aside from the convenience that is already felt by the mga provinces na ito and these regions, actually, it will certainly contribute to the economic development of Yun ang these areas. Mahalaga yan. Sek, nabanggit nyo yung Pangil Bay Bridge. Meron ding Bataan-Cavite Interlink Bridge at yung Panay-Guimaras Negros Island Bridge Project. So inaasahan po ba ngayong taon na mauumpisahan ito? Yes. These are the two main game-changing projects out of the I think 11 big projects that we will start in 2025. Ito yung malalaki. Now, Bataan-Cavite Interlink Bridge is a 32-kilometer bridge that will cut across Manila Bay, And we will start the construction within the first semester of this year. We will nabid na namin and the construction will start already within the first semester of this year. And at the same time, ibibid na rin namin yung ibang sections so that pag sequential implementation na ito lahat. And once this project is completed, ito yung sinasabi natin that we'll be proud to say that the Bataan-Cavite Interlink Bridge will be the second longest bay bridge in the world. So, game-changing ito. Mga ilang oras po yung biyahe nun? Sa ngayon, aabot ka yata ng 4 hours from Manila going to the other side. No? It will take you only about 40 minutes. 40 lang? So walang isang oras, sir? Wala isang oras from Manila going to the other side. From Manila na, but to cross the bridge is actually 32 kilometers yan. So, it will be less than 40 minutes. So, yun ang mga game-changing natin. And itong tulay na ito will definitely improve the traffic congestion problems in Metro Manila. Kasi doon na dadaan, lalo-lalo yung mga cargo vehicles and things like this, mag-shift. Yun ang maganda doon hindi lang siya single purpose. Hindi. Kumbaga, kasi ang iisipin, bridge will cut travel time, pero mayroon din siyang corollary effect doon sa surrounding areas. Exactly. Aside from the economic impact that it will be brought by this bridge, ganon din yung Panay Guimaras Negros. Also, this is going to be a game-changing bridge project, and I think we are now in the process of preparing this bridge. We hope that we can possibly start
kahit na yung Iloilo to Guimaras, no? I think the entire length of this bridge is, I think, about 37 kilometers din. Pero meron yung road connection in Guimaras kasi. But this is also a game-changing project. Matagal na rin inaasam nila doon sa Region 6. And then yung NIR, Negros Island region na ngayon. Bago. So kailan po yung target na matapos itong mga to? Yung sa Guimaras at saka po doon sa Bataan, Cavite? Bataan, Cavite, we will try our best actually to significantly complete within the term of the President because we have only 3 years and this is going to be a big project time. No? What we can be sure of is na makikita na natin yung mga pylons where you're going to connect actually cable-stayed sections. Ganon din siguro sa Panay Guimaras, Negros. Ito yung mga malalaking projects. Nabanggit mo rin lang yung mga ibang Panjoy, mga tulay. Ginagawa na rin namin yung gagawin din natin yung yung expressway na from Calamba to Sucat along the Laguna Lake shore. We'll start this year. This is financed by the Asian Development Bank and the Korean Exim Bank. So ganito. By the way, yung Bataan Cavite is financed by the Asian Development Bank. No? And yung Panay Guimaras is Korean financed. So, lahat ito official development assistance. So we are assured of the financing program on these bridges. So, gagawin din namin yung Davao to Samal. Ongoing to. Ongoing pala to. Ongoing ito. So, baka in a couple of years, baka matapos din namin yung ano yan. And we will also start to construct, I think by this year, yung another fourth bridge in Cebu. Dito yung from Mandaue to Mactan. So, all these things, malalaki. And since nabanggit na rin natin kung ano umpisa natin sa 2024, ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Sir, mula po tayo sa Metro Manila, Luzon, Visayas, punta tayo sa Mindanao. Kumusta naman po yung mga DPWH projects doon para naman sa pagpapaunlad ng Marawi? Yes. Yung Marawi, I think ang role ng DPWH doon is actually yung kalsada, no? The main roads that in Marawi City. But we are also helping in the rehabilitation of yung mga buildings na nasira. So, tuloy-tuloy pa rin ito, and I think we have gained grounds actually in implementing all the road projects there. Yan sa Marawi, including yung roads going to the other sides, may Lanao del Norte at Lanao del Sur. So, tuloy-tuloy pa rin yun. I think in a couple of years, dapat matapos na rin yun. I think, admittedly, we have some problems actually noon. Kasi, as you know, Marawi was actually a military camp. And there has been some problems dun sa mga titulo, mga gano'n. But I think it has been arranged. So, tuloy-tuloy pa rin yung sa Marawi natin. Sa mga proyektong nabanggit ni Sec Manny Weng, hindi lamang Metro Manila o Luzon, na may na-discuss na tayo sa Visayas, tapos ngayon Mindanao. So, buong Pilipinas talaga. Oo. Pati Mindanao, I failed to mention actually sa Davao, meron isang malaking projects that we are implementing in Davao City. This is actually yung Davao City bypass. This is financed by the Japanese government, bypassing, kasi traffic inside Davao. So ginagawa na rin yung Davao City bypass that will involve actually the construction of the longest tunnel so far. 2 kilometers of tunneling. Twin tube na tunnel.
But dito rin sa Kwan, I think we are now in the process of preparing also yung Dalton Pass project dito sa may Cagayan Valley. That will also involve the construction of several bridges at 4 kilometers naman na tunneling project. So all these are in the process of preparation na. So sa lahat ng yan, sir, ano na po yung hakbang na ginawa ng DPWH para tiyakin na kalidad o dekalidad yung mga proyektong kalsada at tulay na natapos naman? Aba, ito yung kabilin-bilinan natin, Presidente, because of yung mga climate change phenomenon that na natin. We have to make sure that yung mga infrastructure projects na gagawin natin are weather resilient at talagang matibay na ito ngayon. We have to use actually yung mga improved technologies in infrastructure construction so that we can withstand actually yung mga climate change phenomenon that is actually visiting the country all over the world pala, yung gano'n. So yun ang gusto ni Presidente. Sec Manny, na banggit natin yung mga proyektong natapos noong 2024, nasimulan na natin yung mga proyektong ilalatag sa 2025. Kahapon po sa full cabinet meeting, nabanggit po ng Pangulo na kailangan magawa ng paraan po yung nabawas o nakaltas sa budget, lalo na po dun sa maintenance of roads, yung routine maintenance of bridges, tsaka yung para sa tinatawag nyong feasibility studies o yung preliminary engineering fund. So, ano po yung detalye tungkol dito at paano po natin maibabalik yung na-defund na o nabawasan ng mga Ito po yung kinaano ni Presidente. I think he's worried about all this kasi ito yung support to operations lahat ito eh. And we need these funds actually to implement all these projects. So ang kabilin-bilinan ni Presidente doon sa cabinet meeting is that we have to make sure that we can return all these funds. So ito yung pinag-uusapan namin with the Department of Budget and Management ngayon because the Department of Budget and Management will be preparing guidelines on how the funds will be recovered actually over the years. But kagaya rin yung naranasan namin noong 2024, I think DBM was actually very supportive naman and kahit na hindi naisauli lahat, I think we were substantially complete naman yung sinauli nila ng mga projects for our operational support. So sir, sa pagbubukas nitong taong ito, ano po yung mga proyektong inaasahang matatapos ngayong 2025 at kailan po ilulunsad ang mga ito? Estimate lang po. In terms of yung mga flagship projects, sabi ko nga, I think there are several bridges that we are hoping that we can complete. Ang naisip ko ay merong isang tulay sa Sulu. There are 3 bridges that are being constructed now in Sulu. Isa yun matatapos. Meron ding isang tulay doon sa Zamboanga, Sibugay. Ito yung malaking bridge that will interconnect the main island of Zamboanga Peninsula to the island of Olotanga. Ito talagang game-changing bridge din ito. And I think partly we should be able to complete actually yung rehabilitation of EDSA. So yun ang mga, excuse me, yun ang mga malalaking projects. But there are many projects that we will start actually in 2024. Kagaya nga, sinasabi ko kanina, umpisan namin. By the way, by itong 2025, matatapos na rin siguro namin yung Central Luzon Expressway project. Ito yung project from Tarlac going to Cabanatuan. This is, I think, about 30 or 40 kilometers na expressway along that corridor, no? Para hindi na iikot yung from Tarlac going to Nueva Ecija. Ito na yung expressway. So matatapos din yan by this year.
Noong 2024, Sekmani, binayo ng sunod-sunod na bagyo ang ating bansa at nagkasama pa tayo, sir, sa isang PCO-OCD briefing sa Camp Aguinaldo. Palagi pong pinag-uusapan yung flood control projects at saka yung master plan for flood control. Ano na pong estado nito at ano yung inaasahan natin ngayong taon? Well, ito na ngayong may makakuan na utos din ni Presidente that we have to address actually yung mga flood control projects natin, that it should be also resilient and it will be to implement holistically. Kasi alam naman natin na engineering solution is just one of the components to address ngayon itong mga flood mitigation problems because of the climate change phenomenon. No? See, we are still continuing to address yung mga big mga river basins program natin. This will be the integrated approach of flood management. No? Kagaya dito sa Metro Manila, we will be continuing with the Pasig Marikina Flood Control Program. At for 2025, palagay ko, sa ngayon kasi ginagawa namin sa department, kinokompone namin yung I think about 37 pumping stations, yung original pumping stations. No? These pumping stations have been there long time ago and kailangan natin ma-increase yung carrying capacity nila, yung pumping capacity. So out of the 37 yata, 15 has already been completed and the rest may be completed within the year. So, para tuloy-tuloy yung pag-address ng makatulong sa pag-address ng flooding problems in Metro Manila. And at the same time, sabi ni Presidente, kasi I think tignan natin, we have to approach it also somehow hindi lang yung engineering solutions na dito sa Metro Manila, we are planning actually to, sabi ni Presidente, dapat siguro tingnan ninyo kung pwede nating magawan ng mga infrastructure facilities that will impound projects in the watershed. So, ang watershed ng Metro Manila is the Sierra Madre Mountain. So, gagawa kami siguro mag-install kami ng 3 dams doon sa Sierra Madre Mountain so that yung mga flood waters will be impounded temporarily doon sa mga dams na yan na hindi tuloy-tuloy na dumadaloy sa Metro Manila. So, yun mga kuha natin. So, but at any rate, ito na yung sinasabi natin that it has been done so holistically. Kailangan improve yung environmental issues, kagaya ng mga basura, yung mga ganon. So, I think, yun ang mga kailangan natin i-address lahat. Naku, sayang. Madami pa sana akong gustong itanong kay sir. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Sayang talaga kulang oras natin. Thank you po sa inyong mga ibinahagi sa ating mga kababayan, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Malinaw naman na noon at ngayon, malaki ang pagsisikap ng DPWH sa pagsasakatuparan ng iba't ibang programa, kagaya rin ng iba pang ahensya. Dito sa ating segment na Mission to Accomplish, hihingan natin ang kinatawan ng bawat kagawaran ng mga plano para mapabuti pa ang bagong Pilipinas at buhay ng ating mga kababayan. So, Secretary Bonoan, ano po ang 3 bagay na gusto nyong ma-accomplish, hindi lang ngayong 2025, pero siguro hanggang sa buong termino na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang kayo po ang kalihim. Well, ito na po yung mandato namin sa Department of Public Works and Highways na isagawa namin lahat po yung infrastructure projects para matulungan natin na may pursue yung 8-point socio-economic agenda of the President para sa ito yung economic development of our country. And what we can assure is that the Department of Public Works and Highways will be undertaking all these projects in the most professional, most transparent way para makita natin lahat ng pagbabago on the infrastructure sector ito sa ating bansa. Ito yung para sa ikaunlad po natin lahat.
Sana from mission to accomplish, maging mission accomplished. Mission accomplished po. Okay, sir, maraming salamat po muli sa inyong oras. DPWH Secretary Manuel Bonoan. Thank you, sir. Salamat din po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.